Pagkat ito po yung nangangahulugan na kailangan po ng Diyos talaga na tayo po ay manatili sa kanyang pamilya. So, to become a children of our God, to become a children to Jesus Christ, kailangan tayo po ay manatili sa Panginoon. Sapagkat kailangan po na ang buhay po natin talaga ay ilapit na natin ang todo sa Panginoon. Amen. Tanggalin na po natin whatever pride we have in our life or any different indifferences in us. Tanggalin na po natin yan at tayo po ay pumasok sa pamilya po ng ating Panginoon at manatili po doon. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, kaya po ito yung binigay po sa atin ng Panginoon sapagkat ang gusto ng Lord, tayo po na nananampalataya sa Panginoon or even those people around us na mayroong pananampalataya sa Panginoon ay talagang inihahanda na po ng Panginoon. Hindi na po tayo kailangan talaga na lumayo pa sa Panginoon sapagkat even the people of Israel, kahit na po ang mga tupa ng ating Panginoon, the sheep or the flocks of our God, ay talaga pinanunumbalik niya na po ngayon. At yan po din ay nakasaad po sa kanyang banal na salita. Kaya huwag na po tayong ihiwalay sa Panginoon. Ito po ay hindi po biro, kundi malapit na po talaga dumating ang Panginoon. At ipinapahayag na po yan sa buong mundo, hindi lamang po dito sa atin. Amen. At ang sabi po niyan sa Biblia, ipapahayag ang mabuting balita sa buong mundo. At ito po, bago po matapos po itong bagay na ito, ay darating na po ang Panginoon. Kaya tayo po lahat ay magsipaganda at tayo po ay magbigay marahil ng malaking panahon sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, tayo po dumako sa ating pag-aaralan. Nababasa niyo po ba? Nakikita niyo po dito? Medyo malabo lamang po, no? Pero sundan niyo na lamang po yung ating pag-aaral po. Okay, tayo po ay mag-umpisa. Basahin ko po sa inyo sa aklat po ng 1 John chapter 2 verse 28, kung may mga Biblia po kayo. Ang sabi po dito, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kasi gusto po talaga ng Panginoon, pagharap natin sa Panginoon, wala po tayong kapintasan. Kaya nga, let us all prepared. Kailangan tayo po ay maging prepared. Amen. Tayo po lahat ay magsipaganda. Paano po ba itong paghahanda na ito? Ito po ay may kinalaman po sa pag-aaral po natin. Tingnan po natin kung ano po yung sinabi sa atin dito ni Apostol John. Ang sabi po dito, John keeps stressing the family relationship. So alam niyo po ba kung ano po yung iminumungkahi po dito ni Juan? Ang iminumukhahi po ni Juan dito ay gusto niya na mapukusan po natin dito yung ating pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Amen. Which means we need to be involved into God's family. At alam niyo po ba kung paano po mangyayari yun? Siyempre, obviously, kapag ikaw ay may pamilya, siyempre, lagi kang kasama ng pamilya mo. Amen po ba? Amen. Tayo po lahat tayo may pamilya po tayo. At lahat po tayo ay mayroon po tinatawag na family ties. Amen. Amen. Maliban na lamang po kung hindi po kayo magkasundo-sundo sa pamilya. Pero gusto ko po na malaman po ninyo lahat, ang pamilya ay binubuo ng pagmamahalan. Amen. Amen. Kapag ang isang pamilya walang pagmamahalan, hindi po natin maituturing na pamilya ito. Kaya nga po, ito po family ng Lord, we are born in the family of God by faith sa pamamagitan po ng pananampalataya. Tayo po ay ginawa niyang kapamilya dahil sa tayo po ay nanalig na po sa ating Panginoong Jesucristo. Kung may pananampalataya ka sa Panginoon, ipagpatuloy mo yung pananampalataya mo niya. Amen. Dahil yung pananampalataya mo yan ay nagsasabi sa atin na tayo po ay bahagi na ngayon at pamilya ng ating Panginoon. Isang bagay na lamang po ang gagawin po natin yan kasi nakapasok na po tayo sa pamilya ng Lord. At ano na lamang po yung bagay na gagawin po natin yan? Isa po dito, yung pananatili po natin sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Yung tayo po yung mananatili at nagbibigay po tayo ng panahon sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi dito po sa pamilya ng Diyos na ito, ang binubuo po dito, yung pong tinatawag na family of love. Sapagkat ito po ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung ating love. Ibig sabihin, He is the God of love. Kung wala si Jesus, hindi po tayo magkakaroon ng pag-ibig sa puso. Amen. Bakit? God is love. Sinasabi natin, God is love. Ang alam niyo po ba kung anong ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po niyan, yung sinabi po sa aklat po ng Juan, yung sinabi po na hindi ikaw ang unang umibig sa Kanya, kundi
siya ang unang umibig sa atin. Kaya kung hindi niyo po ba napapansin, tayo po nung ipinanganak tayo, wala pa po tayo talagang close relationship pagdating sa Panginoon. At ito po ay nagkaroon lamang noong time tayo po ay kinatagpo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos na nangangaral ng salita ng Diyos. Doon pa lamang po pumasok yung pag-ibig ni Jesus sa buhay ng tao. Kaya naramdaman mo na tayo mayroong pananalig na sa Kanya. The Father's love flows through each of His children. Yung pag-ibig ng Ama, dumadaloy po yan sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, hindi niya po papahintulot talaga na mapahamak po yung katulad natin. Kaya na, choice na lamang po yan ng mga tao. Kung bakit po mayroon pong hindi maliligtas sapagkat mayroon po mga tao talaga na ayaw talagang piliin ng Diyos. Even though kinakatagpo na siya ng Panginoon, but still, they rejected God. Amen. They still, He neglected or ayaw nilang pansinin ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga po, mapalad nga po tayo na narito ngayon dahil pinaunlakan mo siya at hindi mo siya kumbaga parang ini-stab lamang. Ano po? Amen. Alam niyo po ba, kayo po ba, gusto niyo po yung ini-stab po kayo? Di ba, may kapitbahay ka, ini-stab ka ng kapitbahay mo, di ba, kung minsan nagagalit ka na, kala mo naman kung sino maganda ito. Kala mo naman kung sino donya ito. Nagagalit ka na kapag ini-stab ka. Alam niyo, ganun din po ang Panginoon sa buhay po natin. Na kapag hindi mo po pinapansin ang Diyos na ito, nagagalit siya, nagtatampo rin po ang Diyos na ito. Kaya nga, alam niyo po, sabi po sa atin ng Diyos, siya yung Diyos na mapanibubuin. Ang ibig sabihin po nito, He is a jealous God. Ayaw niya na hindi mo siya pinapansin. Nasasaktan ang kalooban ng Diyos. Kaya anong gusto ng Diyos dito? Na kapag ikaw na-involve ka sa pamilya ng Diyos, gusto niya manatili ka na at huwag ka nang aalis doon. Amen. Amen. Tayo po ba, gusto po natin na manatili talaga sa pamilya ng Diyos? Amen. Maganda po yan. Sapagkat ang pamilya ng Diyos, nandyan po ang lahat ng bagay. Sa pamilya nga po ng tao, may kakulangan eh. Minsan walang pera, minsan walang pagkain, minsan walang hanap buhay, minsan ang dami po nating mga kawalan. Pero sa pamilya ng Diyos, once you are getting into the family of God, I just want you to know this, na ang lahat ng bagay meron ka. Bakit? Because God is God of everything. Siya po yung lahat-lahat sa buhay po natin. Kaya ang sarap nga po mag-stay talaga sa pamilya ng Diyos eh. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba gusto mo mag-stay sa pamilya ng Diyos? Ikaw ba gusto mo mag-stay? Eh pag sumagot siya ng ayoko, eh ibig sabihin yan sa ibang pamilya gusto mag-stay yan. Kanino kayang pamilya yun? Alam niyo na kung kanino pamilya po yun, ano po? Kung hindi sa pamilya ng Diyos, hindi sa pamilya ni Yesu Cristo, wala po duda po yan. Sa ibang pamilya po yan. Amen. Amen. Kaya nga sabi po dito ni John, it is John's urgent message to the children. Anong ibig sabihin po dito ni John? Pasensya na po kayo. Yan. It is John's urgent message to the children. Sa ating po lahat, talagang ito po'y minumungkahi niya, daglian niyang sinasabi po sa atin that tayo po bilang mga pamilya po niya, ang gusto niya po na mangyari po sa atin, gusto niya po na tayo po ay talagang enjoy sa family po ng Panginoon. Ano sabi niya po dito? He wants them to fully enjoy it of family. Ano po gusto ng Diyos po sa atin? Kapag tayo po ay nasa pamilya ng Diyos, gusto niya yung parang tayo po ay nag-enjoy niya. Katulad po ng katabi niyo ngayon, di ba? Nakita niyo po, enjoy na enjoy po siya. Ano? Tingnan mo po yung katabi mo. O, di ba? Enjoy na enjoy siya. Tanungin mo nga siya, enjoy ka ba ngayon? Enjoy ka ba ngayon? Parang hindi, ano? Hindi, enjoy yan. Kaya lang hindi lang nababanaag ng konti, pero mamaya makikita ko, bibigay din yan. Ha? Mamaya makikita mo yan, pagka yan pumasok na sa puso niya yung pag-ibig ni Jesus as His Father, gusto ko po na malaman mo, makikita mo, mai-inlove ng todo sa Panginoon yan. I pray it in the name of Jesus. Yang katabi mo ngayon yan, makita mo mamaya yan, hagulgul yan. Dahil sa pag-ibig niya sa Lord. Mararak naman niya yung pag-ibig ng Lord. At yun po yung kagalakan. Hindi po yan iyak ng kalungkutan, kundi iyak po yan ng kagalakan. Kapag mamaya po medyo naiiyak-iyak ka, I tell you, gusto ko malaman po na yan po yung pag-ibig ng Diyos na naglalagay sa iyo ng kagalakan. Ano pa yung sabi po dito? He wants them to live like the children of the Father. Gusto niya na tayo po ay mabuhay bilang talagang kanyang anak. Amen. Amen. Sabi mo nga, tatay ko, nandiyan ka. Tatay ko. Yan, batiin mo palagi siya. Alam niyo, ang mga ama,
Ako po, amam na po ako eh. Tatay na po ako eh. Hindi lang po halata, mukha lang teenager ako, pero tatay na po ako. Ito po yung anak ko. Alam niyo po ba, ang gusto ng isang tatay, yung anak niya yung lagi siyang pinabati, lagi siyang kinukwentuhan, yung lagi siyang nilalambing, lagi siyang sinusuyo. Yan po yung gusto ng ama po natin. Yung lagi ka nakikita ng tatay mo. At alam niyo po ba, ganun din po ang Panginoon. Kaya lang ang Diyos, although nakikita po tayo wherever we go, kahit na nasa tayo, whatever place you are in, alam niyo po ba na ang Diyos nakikita tayo, pero mas higit ka nakikita ng Panginoon kapag ikaw ay nandun sa kanyang pamilya. What do I mean here? Kapag ikaw ay laging sumasampa sa Kanya, kitang-kita ka ng Diyos, nagliliwanag ka sa Panginoon. Bakit? Because God is the light of the world. He is the light of our life. Kaya nga po, kapag pumasok ka sa pamilya ng Diyos, ikaw din magliliwanag ka. Magiging ilaw ka na sa libutan. Ano pa po yung sabi po dito? He wants them to be credit to their family name. Ibig sabihin po niyan, yung parang tayo po ay nagiging karangalan sa ating pamilya. Amen? Ikaw ba gusto mo yung anak mo para ba laging nag-aakit na lang palagi ng gulo sa buhay mo? Gusto mo ba yung anak mo lagi na lang nag-aakit ng kahihiyan sa pamilya mo? Di ba ayaw din po natin yun? Kaya nga po, we educate our children para na sa ganon, hindi po sila magpanik ng problema sa ating pamilya. Ganon din po ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tayo po'y maging pagpapala sa pamilya ng Diyos. Kaya nga kapag ikaw ay nasa pamilya ng Diyos, kailangan pagpapala ka na sa bawat isa. Kailangan pagpapala ka na sa brothers and sisters in Christ. Tayo po magkakapatid sa Panginoon. Pwede po ba maging pagpapala ka sa katabi mo ngayon? Tanungin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, pwede ba maging pagpapala ka sa buhay ko? Yung iba naman kasi, iba yung iniisip. Ang iniisip pagkat wala akong pera. Hindi naman po sa pera yan. Yung pagpapala ka ng pagmamahal, pagpapala ka ng kagalakan, pagpapala ka ng kapayapaan. Yun po yung ibig sabihin po natin dito. Na kapag ikaw ay kasama mo, yung kapatid mo, di ba para kapag halimbawa may problema ka, siya yung para nagiging kagaanan ng kalooban mo. Ganun din po tayo sa ating Panginoon. Tuloy po natin. What should loving children do? Ano po ba dapat gawin ng isang anak na nagmamahal sa pamilya ng Diyos? Makinig po kayo, maganda po, mabuti po ito. Sabi ko nga po sa inyo, malapit na po dumating ang Panginoon. At gusto ng Lord talaga nakahanda po yung Espiritu natin. Maaring sinasabi po ng iba, ako, wala namang halaga yan, walang kwenta yan. Pero I tell you this, kaya ka nandito ngayon dahil ang Diyos mismo ang nagdala sa iyo dito. Kung sino man yung nagdala sa iyo sa lugar na ito, gusto ko na maliwanagan mo sa oras na ito. Ang Diyos ang naglagay sa iyo sa lugar na ito. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na ikaw ay maging bahagi ng pamilya niya. Kaya tayo po lahat ay makinig po dahil ito po yung susi. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi ito po yung susi para tayo po ay maging bahagi po ng pamilya ng ating Panginoon. So, yan. Pakihina po ng konti. Yan. Ito pong oras nito, hindi po aksidente po itong panahon na ito, na tayo po ay nandito sapagkat ang Diyos po talaga ang nagdala sa atin dito. Sabi ko nga po sa inyo, Jesus is near to come. Malapit na po yung second coming. Ang gusto po talaga ng Lord dito, lahat po ay talagang mabahagian na po talaga ng katotohanan ng mabuting balita po ng ating Panginoon. Ngayon, gusto po ng Lord na tayo po talaga ay maging anak o tayo po ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Ngayon tayo po ay nandito na. So, ibig sabihin po niya, we are now a part of God's family. Tayo po ay kapamilya na ng ating Panginoon. Now, what should the loving children do? Ano po dapat na ginagawa ng isang anak na mapagmahal sa kanyang pamilya, sa ating Panginoong Yesus? Unang-una, He wanted us to abide in Christ. Ang gusto ng Diyos, manatili ka. Amen! Pakisabi mo sa katabi mo, mananatili ka ba sa Diyos? Mananatili ka ba sa Diyos? Alam niyo po, yan po yung pinakamahirap na gawin. Maaaring sinasabi natin, ako mananatili ako sa Panginoon. Maaaring sinasabi natin, hindi ako bibitaw sa Diyos kahit na ano mangyari. Kaya lang, pag may pangyayari na sa buhay niya, doon niya po nararanasan yung
kawalan ng gana pagdating sa Panginoon. Hindi po ba natin napansin po yun? Kung minsan nga po, di ba kapag halimbawa lumalapit tayo sa Panginoon, wala tayong kagana-gana. Minsan maraming tao, di ba kapag yunaya mo sa church, parang nagdadalawang isip pa. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, wala pa po sila sa pamilya ng Diyos. Pero kapag ikaw ay nandun na sa pamilya ng Diyos, yung mga bagay po sa ating Panginoon, magkakaroon na po ng halaga po sa iyan. Katulad halimbawa ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kung mahalaga sa iyo ang pamilya ng Diyos, mahalaga sa iyo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ulitin ko po sa inyo para maging maliwanag po, no? Pag mahalaga sa iyo at kabahagi ka ng pamilya ng Diyos, ikaw mismo magpapahalaga sa mga bagay pagdating sa ating Panginoon. Amen. Like for example, the words of God. Because the Word of God is God. Amen. He is the Word. Amen. Kaya nga po itong salita na ito, si Jesus mismo ito, kaya pinapahalagayan na ito ng mga tao na naka-involve sa pamilya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito ni John, and now, little children, abide in Him. Kayong mga anak, manatili kayo sa Kanya. Amen. So we need to abide our life into Him. Tayong lahat ay kailangan manatili sa ating Panginoon. Tingnan po natin ulit. Basahin po natin yung kaninang binasa natin. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. Sa muling pagparito niya. Ito po yung sinabi po ng ating mga alagad po 2,000 years ago. Amen. When they met Jesus. Nung sila po ay inatasan ng Diyos na humayo sa buong daigdig para ipahayag ang salita ng Diyos. At ngayon po, tayo po ay nasa panahon na kung saan ito yung panahon na pinakamalapit na doon sa tinatawag na second coming. Amen. Kaya nga, itong panahon na ito, mas lalo natin dapat na sikapin na tayo po ay magsikap na manatili sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po ng bawat isa po sa atin ay magkaroon na po ng pagpapahalaga sa ating mga kaluluwa. Amen. Mahalaga ang kaluluwa mo higit pa sa mga bagay na pinagkakaabalaan mo sa mundong ito. Amen. Mahalaga ang kaluluwa ng tao higit pa sa mga bagay sa kayamanan niya sa kanyang pinanghahawakan. Amen. Kaya nga alam niyo po, pagdating ng ating Panginoon, ayaw ng Lord na tayo po ay mapaya. Kaya kung tayo po ay nagbibigay ng panahon at nagpapahalaga sa pamilya ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na kahihiyan sa harapan ng Panginoon. We are not ashamed in front of Jesus. Amen. Alam niyo, yun po yung nakakatakot po doon. Yung sabihin po sa atin ng Panginoon, I didn't know you. Hindi kita nakikilala. I never knew you. Hindi kita kilala. Kapatid sa Panginoon, kailangan kilala tayo ng Panginoon pagharap natin sa Kanya. Kaya nga dito pa lamang, ang Diyos na ito ay ini-encourage tayo para maging bahagi ng pamilya ng ating Panginoon. Now, what does it mean to abide in Christ? Ano po ba ibig sabihin yan ng pananatili kay Jesus? Pakisabi po sa katabi mo, nandyan ka pa ba? Yan. Ito po ang ibig sabihin ng pananatili kay Jesus. Unang-una, He wanted us to have fellowship with Him. Pag sinabing fellowship with Him, kailangan lagi tayo kasama ni Jesus. Para halimbawa ngayon, sino po dito yung mga magkakaibigan? Ayan. Yung mga magkakasama dito ngayon na magkakaibigan, ang ibig sabihin yan, nagpe-fellowship kayo. So, ibig sabihin yan, kapag may grupo ka, kaibigan mo, nagsasama-sama kayo, yun po yung tinatawag na fellowship. Now, as a children of God, bilang kapatid ng kapamilya ng ating Panginoon, ito po tawag natin dito is fellowship. Tayo po ay nagsasama-sama sa harapan ng ating Panginoon. Ano pa po ba ang ibig sabihin po ng to abide in Christ? To experience close communion in Him. Diba po minsan ang iniisip natin, pag narinig natin yung words na communion, ang akala po natin dyan, yung po tinatawag na partaking of bread. Amen? Yung sumusubo tayo ng hostya. Yeah? Yun po yung pagkakaalam po natin doon. Pero hindi po yun yung ibig sabihin ng communion. Ang ibig sabihin ng communion, yung pakikipagniig natin sa Panginoon. Yung our close encounter with Him. Hindi pa yung kapag halimbawa, di ba, nasanay po tayo, nagsisimpa tayo, papasok tayo sa simbahan, tapos mamaya lalabas na tayo, and we know, and we understand that akala natin sapat na po yung bagay na yun.
Pero hindi po yun yung talagang gusto ng Lord. When you come inside the house of God, kailangan magkaroon ka ng tinatawag na pakikipagniig or our commune with God. Our commune with Jesus. Ang gusto niya yung maging close na tayo. Gusto ng Diyos yung magkaroon ka ng intimacy sa Kanya. Amen. Anong ibig sabihin nito? Yung makikilala mo ng lubusan ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga gusto ko po na malaman mo, dapat paglabas mo at pagkatapos nitong gawain na to, kilala mo na dapat si Jesus. Kaya na alam mo na dapat kung ano yung gusto ni Jesus na mangyari sa buhay mo. Yun po yung tinatawag na communion with God. Ano pa po yung ibig sabihin ng abide in Christ? To be fully surrendered to Him. Nagpupunta po tayo sa lugar na kung saan sinasamba natin ang Panginoon upang isuko natin yung ating buhay. Halimbawa, may ginagawa ka mga pagkakasala, kaya ka nagsisimba para isuko yung mga kasalanan mo. Amen. Hindi tayo nagsisimba para bawasan lang. Amen? Amen. Diba kung minsan sinasabi natin, ako dadaan muna ako sa church, magbabawas muna ako ng kasalanan. Hindi kailangan magbawas ng kasalanan. We need fully surrender to Him. Amen. Kailangan isuko mo lahat ng kasalanan mo. Kasi kapag nagtira ka, halimbawa meron kang 10 kasalanan, binawas mo yung 9, may natirang isa. Gusto ko malaman mo, bubunga pa yon at dadami pa yon. Pero kapag tinanggal mo na lahat ng kasalanan mo, maaaring masusupil na yung kasalanan na yon at hindi mo nababalikan yung kasalanan. Kaya kapag ikaw nagrepent ka, nag-confess ka ng kasalanan mo, ang i-repent mo yung lahat ng kasalanan mo, huwag yung isang kasalanan mo lang. Amen. Minsan halimbawa, nakagawa ako ng pagkakasala nitong oras na ito. Ano sasabihin ko, Lord? Yung kung ano lang yung ine-emphasize na kasalanan mo ngayon, yun lamang yung hihingi mo ng tawad. Hindi. Hihingi mo ng tawad sa Lord lahat ng ginawa mo araw-araw. Amen. Amen. Huwag kang magtitira ng isa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magtitira ng isa. Huwag kang magtitira ng isa. O halimbawa, ganito, ano po? Noong araw po, halimbawa, let's say, sabihin natin, marami po sa atin, ng kabataan po natin, ano po, nabibilang po tayo ng mga girlfriend, ng mga boyfriend. Yan. Naku, nakaka-relate yung iba. Hanggang ngayon yata nabibilang pa. Huwag na kayo magbilang. Di ba? Hanggang sa dumating yung pagbabago mo, sinabi mo sa sarili mo, magbabago na ako. Magpapakabait na ako. Isa na lang. Ya? Kaya ngayon, magiging stick to one ka na lang. Hindi ka na magtitira ng isa. Bakit? Kasi gusto mo maging faithful ka na. Amen? Amen. Pag nagtira ka pa ng isa, wala pa rin sa isa yun. Amen? Amen. Naintindihan po natin. Ganon din po sa kasalanan. Sa kasalanan, dapat ipagsisi mo lahat ng kasalanan ginagawa mo. To be fully surrendered to Him. Isuko mo sa Panginoon lahat ng kasalanan mo. Amen. Sapagkat ang gusto ng Lord talaga, na kapag tayo po'y nananatili sa Panginoon, isinusuko natin lahat ng ating kasalanan. And last, ano pa po dito? To live daily to please Him. Yung pamumuhay po natin, yung laging nakalulugod sa Panginoon araw-araw. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang araw ng linggo. Hindi lang araw ng linggo. Lagyan mo ng buhay. Kasi pag hindi mo nilagyan ng buhay yan, mamaya-maya yan, makakatulog ka na dyan. Isigaw mo sa Kanya, hindi lang araw ng linggo. Hindi lang araw ng linggo. Ilakas mo pa, ilakas mo pa. Sigaw mo sa Kanya, hindi lang araw ng linggo. Hindi lang araw ng linggo. Sabi mo sa Kanya, dapat araw-araw. Wow, hindi niyo po ba napansin? Marami po mga tao ngayon, banal lang kapag araw ng linggo. Banal lang kapag araw ng mahal na araw. Amen? Hindi niyo napansin? Ibig sabihin yan, they are not legit family of Christ Jesus. Bakit? Kasi kung araw lang ng linggo, magiging banal ka o magiging makadiyos ka, I tell you, ang dami pang araw. Amen? Amen. Meron pang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Mas lamang. Amen? Amen. Kaya nga gusto ng Lord to live daily to please Him. Gusto ng Lord na lagi siyang nalulugod sa buhay mo araw-araw. Tignan po yung sinabi po dito ni H.A. Ironside. Ano sabi niya po dito? To abide in Christ is to live in fellowship with Him, but it is another thing to abide in Him as enjoying communion with Him. Anong ibig sabihin po nito? May dalawang bagay na tinutukoy siya dito. Yung pong tinatawag na fellowship and communion.
Yung fellowship, kailangan lagi kang kasama ng Diyos. Amen? Amen. Daily in your life, kailangan kasama mo ang Diyos. Huwag kang papayag na hihiwalay sa iyo ang Diyos. Kahit saan ka magpunta, kahit anong ginagawa mo, kahit nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nakikipag-date ka, kailangan kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Kahit may transaksyon ka, namamalengke ka, naglalaba ka, nagluluto ka, naglilinis ka ng bahay, nag-aalaga ka ng bata, kailangan lagi mong kasama ang Diyos. Meron kang fellowship with Him. Walang oras, walang araw, walang panahon na hindi tayo makikipag-fellowship sa Lord. Mahalaga ang fellowship. At yung tinatawag nating communion, kailangan pinalalalim mo yung fellowship with God. Amen. Kapatid sa Panginoon, mayroon tayong mga kaibigan, mayroon tayong mga barkada. At kung gusto natin na maging close tayo sa barkada natin, ang dami nating ginagawa para lang tayo ay barkadahin nila. Amen. Amen. Para lang tayo maging close sa kanila. Anong ginagawa po natin? Minsan, sinasabi natin, alika, libre kita sa Jollibee. Siyempre, matutuwa sa iyo. Alika, ipa-blow out kita. Alika, ipapasyal kita. Kukwentuhan mo siya ng mga masasayang kwento at doon nagkakaroon kayo ng closeness. Magkakaroon kayo ng intimacy. Magkakaroon kayo ng malalim na ugnayan na magpapahalaga sa inyong pagkakaibigan. Amen. Yun po yung tinatawag na communion with God. Pinapalalim mo yung ugnayan mo sa Panginoon. Huwag lang basta ma-involve ka sa pamilya ng Diyos. Stay in the family of Christ Jesus. Not only to visit the family of God, but you need to stay in the family of Christ Jesus. You need to be a part of His family. Huwag kang papayag na bisita ka lang. Pakisabi mo, pakisigaw mo sa katabi mo, huwag kang papayag na bisita ka lang ni Jesucristo. You need to be a part of His family, a close family to Jesus, a close family to Him. Amen. Kaya nga meron po tayong tinatawag na communion. Kasi pinagpapakaliig po natin yung mga bagay na ginawa ni Jesus para sa karangalan at kaligtasan ng tao. Ikalawa, tingnan po natin, ano sabi po dito? Having abundant living in Christ. Kanina, need to abide in Christ. Kayo naman, having abundant living in Christ. Paano po ba itong abundant living? Pag sinabing abundant living, ibig sabihin po niyan yung masaya ka, yung masagana, yung iyong pananatili sa Panginoon, yung may kagalakan ka sa pananatili mo sa Panginoon, you enjoy everything in God. That is abundant living in Christ Jesus. Hindi po yan yung kailangan pagkahanap kay Jesus, kailangan marami na akong pera, kailangan maganda ang bahay ko, kailangan pinagpala ako. No, that is not the abundant living. Ang abundant living, yun talagang masagana na yung pag-ibig mo kay Jesucristo. Yung punong-puno ka na ng kagalakan kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos. Pakisigaw mo kagalakan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ko yan. Kailangan ko yan. Yan. Nalulungkot ka ba ngayon? Gusto mo ba ng tinatawag na abundant living? Sabi mo sa katabi mo, magalak ka. Magalak ka. Kaya nga si Pablo, ano sabi ni Pablo, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak ka. Rejoice unto the Lord, I say it again, rejoice. Gusto kasi ng Lord na kapag ikaw ay mananatili sa Panginoon, gusto niya masaya ka. Gusto ng Lord kapag ikaw ay nag-church, gusto niya masaya ka. Gusto ni Jesus na kapag umatin ka ng 30th anniversary ng Jacob, gusto niya masaya ka. Amen. Praise the Lord. Kaya kung hindi masaya ngayon, yung katabi mo, kilikihin mo. Kapag malungkot yung katabi mo, kilipiin mo. Sabihin mo, kailangan mong sumaya kung gusto mong papalain ka ng ating Panginoon Jesucristo. Thank you, Lord. Hallelujah. Bakit? Having abundant living in Christ, we may have confidence. Pag sinabing we may have confidence, meron tayong tiwala sa Panginoon. Panatag yung kalooban natin sa Panginoon. Ibig sabihin niyan, tignan niyo po ha, tayo kumisa sa buhay natin dito, parang walang kapanatagan. Parang ang gulo-gulo ng isipan mo. Kahit na sabi mo mayaman ka,
Kahit sabihin mo, meron ka na ng lahat ng bagay, pero wala yung kapanatagan. You know why? That is not abundant living. Ang pagkakakala po nila, kapag ikaw ay mayaman, abundant living. Kapag ikaw mayroong sports car, abundant living. Kapag ikaw nakatapos ng pag-aaral, abundant living. Kapag ikaw mayroong kang magandang negosyo, magandang trabaho, abundant living. No, that is wrong. Amen. Hindi yun ang tinatawag na abundant living. Ang abundant living na kahit marami kang problema, marami kang utang, magagalak ka pa rin sa presensya na magpahil sa Panginoon Jesucristo. Yung abundant living, yung marunong ka pa rin ngumiti sa kabila ng dami ng iyong pinagdaraan ng problema. Na kahit na may karamdaman ka, meron ka pa rin kagalakan, may kapayapaan ka pa rin, at hindi ka pa rin nawawala sa pamilya ng ating Panginoon Jesucristo. We must stay in the presence, in the family of Christ Jesus. Yun po yung tinatawag na abundant living. Ang isang tao kahit na mayaman, alam niyo po, kung wala si Jesucristo, malungkot. Walang kwenta. Kahit sabihin mo, nabibili mo lahat ng bagay sa buhay mo. Kahit na laging bago yung cellphone mo, iPhone yung cellphone mo, but still, without Jesus, mauubos lang ang ipon mo. Amen? Kahit na sabihin mo na ikaw yung pinakamaganda sa buong buenlag, gusto kong malaman mo, hindi pa rin yan abundant living. Kahit na hindi ka maganda, kagandahan lang. Pag meron kang Jesus sa buhay mo, feeling mo, daig mo pa yung mga magaganda. Amen? Alam niyo, yung misis ko, wala. Sige. Yung misis ko, kapag iyaan, halimbawa, nasa church yan, feeling niya, kala niya siya si Atasha Mulak. Kilala niyo si Atasha Mulak? Kaya tuloy kapag halimbawa sinasabi niya sa akin na kamukha niya si Atasha Mulak, sabi ko naman, ako naman si Andres Mulak. Pero sinasabi ng anak ko, Papa, hindi Andres Mulak, Andres Bonifacio. Yun po ibiro lang sapagkat yung kagalakan na mayroon kang Diyos sa buhay mo, sapat na para magkaroon ng pag-uumapaw yung kagalakan sa puso mo. Alam nyo, kahit nga kumisan, wala kang pera, basta meron kang Jesus sa buhay mo, makikita mo, makukuha pa pang pagbiro. Amen po ba, Sister Maylene? Nandun po ba si Sister Maylene? Pwede po ba tumayo si Sister Maylene? Yan ang larawan ng walang pera. Ay, hindi na ng kagalakan. Thank you, Sister. Hindi. Joke lang, maraming pera yan. Pinagpala ng Lord yan. Amen. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kapag umapaw sa puso mo yung kagalakan, kahit marami kang problema, abundant living ang tawag doon. Kapag mayroon kang kapayapaan sa pag-iisip mo, kahit na punong-puno ka ng problema sa buhay, abundant living ang tawag doon. Huwag mo sasabihin na mayaman ka kung marami kang pera. Ang kayamanan talagang totoo ay kayamanang meron kang Jesucristo o nabibilang ka sa pamilya ng ating Panginoon. Tuloy po natin. Sabi po dito, how to live in Christ confidently. Paano po ba tayo mabubuhay o mamumuhay nang mayroong buong pagtitiwala sa Panginoon? Una, having assurance of salvation. Yung makakasiguro ka na mayroon ka ng salvation. Nandiyan pa po ba tayo? Amen! Yan. Sabi mo sa katabi mo, dito muna tayo. Dito muna tayo. Kasi mahalaga po ito. Yung pag-iyok tayo nagtitiwala sa pamumuhay natin na meron tayong Kristo, yun po yung naglalagay sa atin ng tinatawag na assurance or security of our salvation. Amen. Yung sigurado ka na pagdating ng araw may kaligtasan ka. And what else? Feeling comfortable with Jesus. Pag sinabi feeling comfortable kay Jesus, makikita mo yung katabi mo, hindi po yan naiinip. Ha? Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Kapag yung katabi mo naiinip sa oras na ito, wala siyang tiwala sa Diyos. Tanungin mo nga katabi mo, naiinip ka na ba? Naiinip ka na. Wala, hindi nagpapahalata no? Kanina ba? Kanina kung ano-ano yung mga ko.
Parang inip na inip eh. Inip na sa buhay eh. Pero nung sinabi na kailangan po, komportable tayo sa Panginoong Jesucristo. O paano komportable? So sobrang komportable, nakatulog. Hello? Tingnan mo nga yung katabi mo kung komportable na ngayon. Na kahit mainit ang panahon, komportable pa rin. Amen. Bakit? Kasi he feels Christ. Ramdam niya yung kabutihan ng Lord. Ramdam niya yung pagmamahal ng Diyos. Ramdam niya yung sakripisyo na ginawa sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, alam niyo po ba, kapag tayo po ay pabilang sa pamilya ng Diyos at nananatili ka sa pamilya ng Diyos, magkakaroon ka ng comfort. Amen? Amen. Na hindi mo mapapansin na kapag halimbawa ang isang tao, ang isang Kristiyano, yung talagang babad kay Jesus, makikita mo kahit anong bigat ng problema yan, hindi mo mahahalata. Amen. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo, halata ba may problema? Halata ba? Halata ba na maraming loan? Halata ba na maraming utang? Pag hindi halata yan, gusto ko malaman mo, komportable kay Jesus yan. Amen. Halata ba sa oras na ito na walang laman yung wallet niyan? Hindi na nahalata. Halata ba na may galit sa puso yan? Ay dapat mahalata yan. Kasi yung galit, yan yung nagpapabigat ng ating buhay. Amen. Sino dito yung may mga kaaway? Pag nanatili ka na sa pamilya ng ating Panginoon, mawawalan ka na ng kaaway. Bakit? Kahit awayin ka, tuturing mo pa rin siyang kaibigan. Bakit? Because we know that we need to love our enemy. Tama ba ba? Amen. When we stay into God's family, into Christ's family, tayo po mismo, ano sabi dito? The Father's love flows into His children. Sabi po natin kanina. So, ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, umaapaw sa puso ng kanyang mga anak yan. Kaya, yung anger, napapalitan ng love. Amen. Amen. Part of abundant living po yan. Yung kahit anong galit mo, nainis ka, dahil may kaaway ka, pero hindi mo pinatulan yun, kundi sinuklian mo ng pagmamahal. Amen. Sabihin mo nga doon sa katabi mo, kahit awayin mo ko, Kahit awayin mo, love pa rin kita. paparin kita. Sabihin mo sa oras na ito, kung may kaaway ka man dito, sabihin mo, isigaw mo, mahal kita. Mahal kita. O bakit hindi makasigaw lang iba? Ayan na yung mga magkakaaway. Tama po yun. Sabi kasi ng Lord, love your enemy. Ibigin mo yung iyong kaaway. Sapagkat alam nyo, pagka natutunan mong ibigin yung kaaway mo, iibigin ka ng todo-todo ng ating Panginoon. Sapagkat alam nyo po kung ano yung nakapanood doon? Kapatid sa Panginoon, if you have abundant living, ang ibig sabihin yun, you have a bowl of forgiveness. Nag-uumapaw ka sa pagpapatawad. Amen. 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 Taas ang kamay ng mga nakapagpatawad na sa kaaway. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba kung bakit bumibigat ang buhay ng isang tao? Kaya po, kapag dumating ang problema sa buhay ng tao, actually yung problema po, it is a natural thing. Natural lamang po yan na nangyayari at nagkakaroon ng isang tao ng problema. Pag ang isang tao walang problema, ang ibig sabihin yan, hindi normal yan. Amen? Amen. Lahat po ba tayo dito may problema? Sino dito yung walang problema? Ha? Meron po ba? Meron. Meron po ba? Wala ano? Alam niyo po ba kaya bumibigat yung kalooban ng isang tao? It is because of unforgiveness. Amen. Kaya pag dumating yung problema sa buhay mo, kasi hindi tayo nakakapag-stay into Christ's family kapag meron kang unforgiveness. Amen. Hindi mo masasabi na ang buhay mo ay nananatili kay Kristo kung ikaw ay merong unforgiveness. Kapag ang isang tao hindi marunong magpatawad, hindi tayo ibibilang sa pamilya ng Diyos. Ano sabi po ng Biblia? Forgive and you will forgiven. Magpatawad ka kung nais mong ikaw ay patawarin ng Diyos. Amen. Amen. Subukan mo magpatawad sa oras na ito. Nakikita mo mag-uumapaw sa iyo yung napakagandang biyaya ng pamumuhay na natin Kristo Jesus. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon,
meron na nakakakilala na sa Panginoon, pero ang hirap at mabigat pa rin ang buhay, it is because of unforgiveness. Walang pagpapatawad. Alam nyo, yun yung nagpapahirap sa buhay ng tao. Kasi pag may unforgiveness, hindi sinasamahan ng Diyos. Amen. 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 Kaya ano sabi pong ganito dito? If you don't receive, if you cannot receive the forgiveness of God, walang kaligtasan. Amen. So ang ibig sabihin po nito, kung mayroon kang hindi pagpapatawad sa puso mo, paano kung papatawarin ng Panginoon? Kaya kapag dumating sa iyo ang pagsubok sa buhay, makinig po kayo, pag dumating ang pagsubok sa buhay mo, nang hindi ka marunong magpatawad, ang bigat dalhin ng problema. Amen. Kahit napakagaan lang ng problema dumating sa buhay mo, iindahin mo ito because of unforgiveness. Amen. Pero sa sandaling matutunan mo, yung tinatawag na pagpapatawad, gusto kong malaman mo, gagaan ang buhay mo. Amen. Isa pa, pag may unforgiveness, mayroong tinatawag na takot. Pakisabi mo, takot. Or fear. Pakisigaw mo, fear. Fear. Pag tayo po hindi marunong magpatawad, ang tendency po niyan, wala ang Diyos. Pastor, nagsisimba naman ako palagi eh. Kahit na nagsisimba ka pa, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka sasamahan ng Diyos. Amen. 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 Kaya nga walang kaligtasan kapag hindi tayo marunong magpatawad eh. Amen. At yun yung naglalagay po sa atin ng tinatawag na fear. Takot. Kaya nga, tignan nyo po ha, basahin po natin sa awit 23, sabi po dito, makinig po kayo. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ibig sabihin, kasama niya ang Diyos. He keeps staying in the family of Christ. Nakakapanatili siya sa pamilya ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, paano makakapanatili ang katulad po natin sa pamilya ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad? Pakigising mo nga yung katabi mo, sabihin mo, tayo'y magpatawad. If you want to stay in Christ's family, magpatawad ka. At kung gusto mo na hindi ka matakot sa anumang mga bagay na dinadaanan mong pagsubok sa buhay, magpatawad ka. Amen. Bakit? Pag magpapatawad ka sa puso, sasamahan ka ng Diyos. Pakiulit mo, pakisabi mo sa katabi mo, pag may pagpapatawad ka sa puso, sasamahan ka ng Diyos. Pag may pagpapatawad ka sa puso, sasamahan ka ng Diyos. Ang buhay na nananatili kay Kristo ay hindi nag-aalala. Na kahit yanigin ka man ng mga bagyo sa buhay mo, gusto ko malaman mo, hindi ka matatakot. Amen. Bakit? Kasi ang laman ng puso mo, walang iba si Kristo. Amen. At kapag laman ng puso mo si Yesu Kristo, ibig sabihin yan, malinis ang puso. Amen. Pag may unforgiveness, hindi malinis ang puso. Okay, may papakita po ako sa inyo. Hiram lamang po ako ng isang tao. Tingnan niyo po mabuti. Meron po tayong dalawang bottle na inumin po dito. Ano po ito? Oh. Ano po ito? Tubig. Okay. Ito pong Coke, ibibigay ko po sa kanya. Yan. Tignan niyo po ang buhay ng tao. Pag si Kristo nasa puso mo, yanigin ka man ng mga pagsubok sa buhay mo, hindi ka matatakot. Ha? Amen. Alam niyo kung bakit? Ganito po yan, okay? Halimbawa, ang buhay mo ay shake ng Lord. Okay, shake. Nakasap mo, shake. Okay. Yan, nakita niyo? Ibig sabihin po niya yung parang buhay natin na sinashake ng mga pagsubok sa buhay. Shake. And then, if you open it, sabay ko, sumusok ka doon. Yan. Pag binuksan namin sabay ito, shake muna, shake. Okay. Buksan natin sabay. Ayan. Nakita niyo po yun sa kanya. Ano nangyari? Ano nangyari? Natapon. Alam niyo po kung bakit po natapon? Sapagkat iba ang laman ng kanyang puso.
Subalit kapag malinis ang laman ng puso mo, kahit na i-shake ka ng i-shake ng mga pagsubok sa buhay mo, hindi ka matitinak dahil malinis ang puso ng isang tao. Sa'yo na yan. Thank you. Naintindihan po natin Amen. na tayo po lahat, kapag pinanatili po natin na malinis ang puso po natin, dahil nandyan si Kristo, hindi ka matatakot sa mga pagyanig sa buhay mo. Amen. Kahit na dumanas ka ng maraming pagsubok sa buhay, hindi ka matitinag sapagkat malinis ang puso mo, malinis ang pamumuhay mo. You have abundant living and you stay in the family of Christ Jesus. Kaya walang pangyayari na masama sa buhay mo. Amen. 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 Kaya nga, panatiliin po natin malinis yung puso po natin, yung buhay natin, para nang sa ganon, magkaroon tayo ng tinatawag na abundant living in Christ Jesus. Yung buhay na ganap. Amen. Amen. Tingnan po natin, tuloy po natin. Living abundantly with Christ, having the love and enjoy in Him daily. Amen. Araw-araw. Hindi yung kaaway mo ang naiisip mo. Amen. Bakit? Kasi you have no longer an enemy. Amen. Wala ka ng kaaway. Dahil punong-puno ka na ng pag-ibig ni Kristo sa buhay mo, na kahit inaaway ka ng tao, hindi mo pa rin siya papatulan dahil may pag-ibig ka punong-puno sa puso mo. Amen. Naintindihan po natin? Amen. Jesus called us to the abundant life. Tinawag tayo ng Panginoon para tayo magkaroon ng buhay na ganap. Nandito ka ngayon dahil gusto ng Diyos magkaroon ka ng magandang buhay. Amen. Kaya tayo tinatawag ng Diyos para linisin ang buhay natin. Kaya lang, it is a choice. Kung pipiliin mo na maging maganda ang buhay mo dahil tinanggap mo ng buo si Kristo sa buhay mo, magiging maayos ang buhay mo. Amen. Pero pag pinili mo yung bagay na masama at pangit, gusto ko malaman mo, magiging pangit talaga ang buhay mo. Amen. But if you choose Christ Jesus, you have abundant life. Kaya nga, enjoy to stay in Christ's family. Tayo po'y dapat matutupaw sa kagalakan na laging kasama po natin ang ating Ama. Kasi ang gusto po talaga ng Lord, tingnan niyo po ang gusto ng Panginoong Jesucristo magkaroon tayo ng buhay na ganap. Subalit, mayroong kaaway na kung saan nagbibigay sa iyo ng maraming kaaway. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo eh. Kaya nga po, pag sinabing kaaway, ibig sabihin nyo, there is presence of our enemy. And who is our main enemy? Satan. Sino po? Satan. Satan. Kaya nga, listen, makinig po kayo. Tingin po kayo dito. Yan. Kasi gusto ko po na tayo po lahat ay makalaya po sa pangit na pamumuhay. Dahil yun ang gusto ng Diyos, na tayo po'y manatili sa pamilya ng Diyos. Gusto niya na magkaroon tayo ng buhay na ganap. Amen. Ganito po yan. Pag si Jesus nasa puso mo, mapupuno ka ng pag-ibig. At kapag napuno ka ng pag-ibig, mag-uumapaw ka sa kasaganahan ng pamumuhay. Amen. Subalit, kapag ikaw naman napuno ng galit dito, ibig sabihin there is a presence of an enemy. And who is this enemy? John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal, magnakaw, kill, pumatay, and destroy, mawasak. Pero, ano sabi ni Jesus? I have come that they might have life and have it to the full. Gusto niya yung punong-puno tayo, sagana. Amen. Kaya lang meron pong magnanakaw na nagnanakaw ng iyong pagpapatawad. Nagnanakaw ng kasaganahan. Nagnanakaw ng kagalakan. Nagnanakaw ng punong-punong pag-ibig ni Jesucristo. Kaya meron pong tinatawag na unforgiveness. Amen. 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 Sabihin mo nga sa oras na ito sa Lord, magpapatawad na. Lord, magpapatawad na If you ako. want to stay in the family of Christ Jesus, matutunan mo ang pagpapatawad. Amen. Amen. Paano po ba tayo magkakaroon ng buhay na ganap? Sabi naman po ni C.H. Spurgeon, ni George Spurgeon, sabi niya po dito, tinagalog na po natin yan, magkakaroon ka ng mas maligayang pananaw sa mga bagay sa langit sa pag-akyat mo sa burol ng espiritual na karanasan. Habang ikaw ay nananatili kay Kristo, stay in the family of Christ, magkakaroon ka ng mas matatag na pagtitiwala. You have trust in God. Mas mayamang kagalakan.
plenty of joy. Pag-uumapaw ka full of joy. Ano pa? At higit na katatagan. Magiging matibay ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ugaliin po natin na tayo po ay manatili sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. And last, number 3, avoiding shame at Christ's return. Ayan. Alam niyo yung mga nauna, gusto kasi ng Lord linisin ang buhay natin. Sapagkat gusto ng Panginoon, ipasok niya tayo sa pamilya ng Diyos. Why we listen to the Word of God? It is because He wants us to be sanctified. Amen. Gusto ng Diyos na ito linisin ang pamumuhay natin. Kaya kapag ang isang Kristiyano kumilala na sa Panginoon, pumasok na sa pamilya ng Diyos, unti-unti, lahat ng batik sa kanyang buhay, unti-unti binabaklas ito ng Panginoon. Amen. Kaya kung napapansin mo, nung dati parang nasama ng ugali mo, pero nung time na nakilala mo si Jesus at nanatili ka sa pamilya ni Jesus, unti-unti, there is changes happen. Amen. And that is the miracle that coming from Him. Dati hindi ka mabago ng magulang mo. Dati hindi ka mabago ng tatay mo, ng nanay mo. Dati walang makapagbago sa'yo. Even your husband, even your wife. Hindi ka mapagbago. Pero the time that you come into the family of Christ Jesus, there is changes. Amen. And that is the miracle of Jesus. When you enter to the family of God, miracles happen. And the great miracles that happens to you, hindi yung yumaman ka, hindi yung sumagana ka sa mga material na bagay, kundi yung magkaroon ka ng ganap na buhay. At yung ganap na buhay ngayon ay walang iba kundi, yung pamumuhay na kay Kristo Jesus. Kaya hindi po tayo magkakaroon ng kahihiyan sa harap ng Panginoon sa pagbabalik ng Lord. Hindi ka matatakot, ako baka hindi ako masama sa rapture. Ako baka hindi ako masama sa pagbabalik ng Panginoon. Masasama ka kung pinapamaya mo kay Jesus yung buhay mo. If you have commune with God, yung ating pakikipagniig sa Panginoon, yun yung magbabago ng buhay mo tungo kay Kristo Jesus. Amen. The love for Jesus avoid us and not causing us shame on Him. Ito po yung parang magpipigil po sa atin na gumawa ng ikahihiya natin sa Panginoon. Kaya hindi nyo po ba napapansin? Kapag tayo nakapasok na sa pamilya ng Diyos, nahihiya ka ng gumawa ng mga mali. Nahihiya ka ng gumawa ng kasalanan. Nahihiya ka ng magsalita ng mga pangit na salita. Nahihiya ka ng mag-isip ng masamang bagay sa kapwa mo. Bakit? Dahil ayaw mo na pagdating ng araw ay lumabas ka kahiya-hiya sa harapan ng Panginoon. Amen. And that was sanctification. Ang ibig sabihin doon, nililinis na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Tingin po kayo dito. Mga kapatid sa Panginoon, the time when you encounter Christ Jesus, mapapansin mo, may nagbago na sa'yo. Amen. Kahit sabihin mong hindi pa ganap yung pagbabago, pero I tell you, may nagbago na sa'yo. Amen. Mapapansin niya ng mga tao sa paligid mo. Although ikaw, hindi mo nakikita yung bagay na yun, pero I tell you one thing, unti-unti, nababago ang buhay mo. Amen. Yung magkaroon ka lang ng interes sa pakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin nun, a lot of changes happen to you now. Amen. Meron na malaking pagbabago na bago sa buhay mo. Kaya huwag ka magtataka kung isang araw, ikaw mismo ay para ng katulad ni Jesucristo sa kabutihan at kagandahan ng kalooban. Amen. Kaya nga hindi mo napapansin, pagdating ko ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo, parang gusto mo nang gawin yung mga mabubuting bagay sa kapwa mo. Dati wala kang pakialam eh. Kahit na madaya mo yung kapwa mo, wala kang pakialam. Kahit maisahan mo, maloko mo yung kapwa mo, wala kang pakialam. Dahil ang pakialam mo lamang ay yung sa sarili mo. But then, nung nakilala mo na si Jesus sa buhay mo, and there is something that happens to you, through His presence, ano nangyari? Ikaw mismo. Nakukunti ka na kapag nakakagawa ka ng kasalanan sa kapwa mo. Amen. Nakukunti ka na kapag nakakagawa ka ng mali sa pamilya mo. Nakukunti ka na kapag hindi ka nakakapag-church. Amen. Nakukunti ka kapag hindi ka nakakapagbasa ng Bible. Nakukunti ka kapag hindi ka na nakakarinig ng words of God. Amen. Sapagkat nasa atin na yung Espiritu ni Jesucristo, and that is our conviction. Amen. Pero kapag hanggang ngayon, nakilala mo si Jesucristo at hindi ka pa rin nagkaroon ng conviction sa mga bagay na nagagawa mong mali, I tell you what, there's nothing happened to you.
wala pa rin nababago. At ang pinakamaganda po dyan, hayaan mo na gumalaw si Jesus sa buhay mo. Amen. Love in the family of God, prepared doing things to glorify Him daily. Yun na yung maiisip natin palagi na gagawin sa buhay po natin. Kaya makikita mo, sa kapwa mo, puro mabubuti na yung ginagawa mo. Tumutulong ka na, nagiging mapagbigay ka na sa kapwa mo. Nagsishare ka ng kabutihan ng Panginoon sa kapwa mo. At inaakay mo siya patungo sa pamilya rin ng ating Panginoon sapagkat kung ano yung naranasan mo sa pamilya ng Diyos, gusto mo maranasan din yan ng mga kaibigan mo o ng mga tao sa paligid mo. Amen. Kasi ganun po yung ginawa sa atin ng Panginoon. The sacrifice of God cannot be matched into whatever sacrifice we have here on earth. Kahit na gaano kabigat yung sakripisyo mo sa pamilya mo dahil mahal mo yung pamilya mo, I tell you, hindi makakatumbas yan sa sakripisyo na ginawa ni Jesus 2,000 years ago. Amen. Kaya nga kung nandito ka ngayon, magpasalamat ka dahil bunga pa rin po yan ang ginawa sakripisyo ni Jesus. Amen. At alam nyo mga kapatid sa Panginoon, every time na naalala ko yung mga bagay na nagagawa kong pagkakamali sa Panginoon, nahihiya ako sa Lord. Parang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko. Ang dami ko ng kasalanan sa iyo. At alam niyo po ba ang ibig sabihin nun if you have conviction? Convictions turns you into repentance. Yun yung nagtutulak sa iyo to repent into God. Amen. Papansinin po natin, yung pong conviction na yun, yun yung magsasabi sa iyo na humingi ka ng tawad sa Lord dahil mali ang ginawa mo. Humingi ka ng tawad sa Lord dahil hindi tama yung ginawa mo. Hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga kapatid sa Panginoon, mapapansin nyo rin na iiwas na yung sarili nyo sa mga taong gumagawa ng masama. Amen. Amen? Amen. Kaya nga alam nyo, mga kapatid sa Panginoon, kung talagang naranasan mo talaga yung presensya ng Lord na nagbabago sa buhay mo, ikaw mismo hindi mo nababalikan yung mga barkadang masama, yung mga gawaing masama, yung lugar na masama, kundi ang lagi mo nang pinupuntahan ngayon, yung mayroong kinalaman sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. We think about the things above. Yun na po yung nagiging isipan po natin, laman ng puso at isipan po natin. Sapagkat hindi na po tayo para bagang natutuwa kapag tayo po ay nakagagawa ng masama. Kapatid sa Panginoon, ang lakas ng conviction kapag ikaw ay na kay Kristo na, subalit nakagawa ka pa ng kasalanan. Amen. Sapagkat alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Ayaw ng Lord na ikaw ay magbalik muli sa dating pamumuhay na masama. Amen. He wants every one of us who believes in Christ Jesus to stay in the family of Christ Jesus. Amen. Gusto niya ikaw ngayon na nakapakinig na ng salita ng Diyos, manatili ka na sa pamilya ng Diyos. Amen. Gusto niya na sa oras na ito na ikaw na nakukumbig ngayon, gusto niya na manatili ka na sa pamilya ni Hesus Kristo. Kaya ano sabi po ni Haring David? Kung kilala po natin si Haring David sa Biblia, sa aklat po ng awit, ang sabi niya po dito, kahit isang araw lamang, mas gusto ko pa sa templo ko kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pito ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga panalo. Mga kapatid sa Panginoon, if you truly receive the family of Christ, hindi ka na matutuwa na gumawa ng masama. Hindi ka na matutuwa na maging kasama mo yung mga masasama. Kundi ang nanang-isip mo na yan, yung makapalapit palad mo ang Panginoon sa buhay mo. Yung makalapit ng puso mo si Jesucristo sa buhay mo. Walang araw na hindi mo iisipin ng Diyos. Walang panahon sa buhay mo na hindi mo tatawagin ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, those who call upon the name of the Lord will be saved. Amen. Sabi ng aklat ng Jeremiah, call unto me and I will answer you. And then do the mighty things in you. And He will do mighty things in you when you call upon the name of Jesus. Amen. At yung mga bagay na yun, maraming pagbabago ang magaganap sa buhay natin once you enter to the family of Christ Jesus. Amen. Kapatid, hindi masasayang yung pagpagito mo sa oras na ito. Hindi ka man pinagpala ng salapi, hindi ka man pinagpala ng material na bagay. But one thing I will tell you, pinagpala ka ng Espiritu ni Jesucristo na pagdating ng araw, yung Espiritu na yun ang magtutulak sa iyo sa buhay na walang hanggan kasama si Jesucristo. The question
question in here is, would you have been ashamed if Jesus had returned? Ikaw ba? Mahihiya ka pa rin ba kapag dumating ng Panginoon sa buhay mo ngayong oras na ito? When the second coming comes, halimbawa, nakita na natin dumarating na si Jesus. Ano kaya yung mararamdaman mo? Matatakot ka kaya o matutuwa ka? Mahihiya ka kaya o full of confidence ka na ibibilang ka ng ating Panginoon? Right now, mga kapatid sa Panginoon, hindi mahirap na tayo po ay mawalan ng kahihiyan pagdating sa harapan ng Panginoon. Amen. Kung gagawin lamang po natin, susundin natin ang mga bagay na sinasabi, tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Amen. What would have caused you shame? Sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, gusto ko pagnilayan po ng bawat isa sa atin. Isipin mo personally, into your mind. Just put it into your mind. Burn it into your heart. Tanungin mo yung sarili mo. Ano ba yung magiging kahihiyan ko pagdating ng araw na dumating si Jesus dito sa kanyang harapan? Then if you notice, pag nalaman mo kung ano yung bagay na yon na maglalagay sa iyo sa kahihiyan sa harapan ng Panginoon, this time, turn it into good. Turn it into holy. Turn it into the Spirit of Christ Jesus. Then I will tell you, wala ka nang dapat na itatakot pagharap mo kay Jesus sapagkat I assure you na isasama ka at ibibilang ka niya sa kaharian niya. Amen. Simply change. Magbago po tayo. Because if you want to have repentance with God, you need an actions to change. Amen. Kapag ikaw ay kumukumpisal sa Panginoon, kapag ikaw ay humihingi ng tawad sa Panginoon, make sure na ikaw ay magbabago. Amen. Make sure na lalayuan mo na yung mga bagay na ikinumpes mo sa Panginoon. Amen. Kapatid sa Panginoon, if you want to stay in the presence of God, you need to be changed. Because changes happen when you receive Christ Jesus in your life. Kahit walang ka-effort na magbago ka, nasabi mo, ang hirap kasi magbago. Ang hirap na hindi magalit. Ang hirap na hindi maging maramot. Ang hirap na hindi maging masungit. One thing I tell you, kahit na walang effort, tanggapin mo lang sa oras na ito si Jesus at paitulutan mong gumalaw siya sa buhay mo. I tell you, there is changes happen already. Amen. Magugulat ka na lang, marunong ka na magpatawad. Amen. Magugulat ka na lang, marunong ka na magbigay sa kapwa mo. Magugulat ka na lang, isang mabuting tao ka na sa mga nasasakupan mo. Kapatid, walang imposible ang pagbabago sapagkat it is already proof. I have that proof into me. Dahil ang buhay ko ay pangit nung araw. Puno-puno ng bisyo. Puno-puno ng karanasan. Puno-puno ng paglabag sa mga bagay sa Panginoong Jesucristo. But when I met Jesus in my life, binago niya yung buhay ko. Yung dating walang kwentang tao na isa lamang adik, binago ng Diyos upang maging adik sa kanyang salita. Amen. Yung dating tao, lalaki, binata, na hindi marunong magbasa ng Biblia, ngayon hindi lang binabasa ang Biblia, kundi ibinabahagi pa sa maraming tao. Yung dating lasenggo, pagdating sa alak, alcoholic, pasuray-suray sa kalsada, madaling araw umuwi ng bahay, at nakakaya ang buhay dahil hindi alam ang pinagkagawa kapag siya nalalasing. Ngayon, mayroon ng confidence na ibahagi ang salita ng Diyos para maligtas ang maraming tao. Kapatid sa Panginoon, I just want you to know this. When you have Christ Jesus in your life, maraming pagbabago gagawin sa buhay mo, Panginoon. Hindi ba huli ang buhay po ng tao? Are you willing to surrender this area of life to Christ Jesus? Kung ano yung naisip mo na pangit na buhay sa iyo, kapatid, makinig po kayo. Kung ano yung nakita mo na ang pangit na buhay na nagaganap kayo sa buhay mo, I tell you, kaya kang baguhin ng Panginoon. Basta isuko mo ito sa Panginoong Jesucristo. Take it seriously. Maging seryoso ka sa oras na ito. Seryosohin mo itong pagkakataon na ito. Sapagkat gusto ko malaman mo, this is not my words that I preach to you. Hindi ito akin, kundi galing ito sa banal ng ating Panginoong Jesucristo. At sa oras na ito, hindi aksidente kung bakit ka narito ngayon.
Kung gusto mo na baguhin ng Panginoon ang buhay mo, isuko mo sa Kanya lahat-lahat sa oras na ito. Amen. Love and accept His forgiveness. Tanggapin mo at mahalin mo, tibigin mo yung kapatawaran na igagawad sa iyo ng ating Panginoon. Kapatid, makinig ka. Mahalaga ito dahil ikaw mismo ang pinag-uusapan ng Panginoon. Alam ng Diyos na sa puso mo sa oras na ito, meron tumutusok dyan na sinasabi sa iyo sa pamamagitan ng salita na ito. Love and live expecting His return. Malapit na dumating ang Panginoon. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa ilalapit ang buhay mo kay Jesucristo? Kailan ka pa magpapatawad? Kailan ka pa hihingi at yuyuko sa ating Panginoong Jesucristo? This is the day that the Lord has made. Amen. And we will rejoice and be glad in Him. Tayong lahat ay maganap sapagkat dumating sa atin na binuksan ng Diyos yung kanyang pintuan para tayo ay patawarin. Amen. Only one thing, surrender it all. Whatever sin you have in your life, isuko mo sa Panginoon. Nanyayahan ko po kayong tumayo sa presensya ng Panginoon. Kapatid, hindi po ito isang ordinary day lamang. Gusto ko malaman mo na sa oras na ito, kinakatagpo ka ng Panginoon. Na sa oras na ito, gusto ng Lord na may mabago sa buhay mo. Kung ibibigit mo yung oras ng mga mata sa oras na ito, kung ibibigit mo lamang yung mata mo, at iisipin mo yung mga bagay na mali sa harapan ng Panginoon, kaya niya patawarin yan sa iyo. Kapatid sa Panginoon, makinig ka. Huwag mo sayangin ang pagkakataon na binibigyan ka ng chance ng Lord para magbago. Because Jesus is still to come. Malapit na dumating ang Panginoon. Malapit na dumating ang Lord. Marami ng kabuluhan sa buong daigdig. Marami ng tikmaan. At isa na dyan ang tikmaan na nangyayari sa Israel sa mga oras na ito. Kaya nga manalangin tayo para sa ikaliligtas ng Israel. Sapagkat ang Israel ay bahagi tayong mga mananampalataya. Ang sabi ng Diyos, those who bless you, I will bless. Those who curse you, I will curse. Kapag tayo mismo, mga kapatid sa Panginoon, ay natuto na pagbalik loob sa ating Panginoon, I tell you, you will have this family in Christ Jesus. At maniwala ka sa oras na ito, ang daming pagbabago, ang daming magagandang magaganap sa buhay mo. Hindi ka lilisan sa loob ng, sa lugar na ito na hindi mo taglay ang pagpapala ng Panginoon. Ipinapangako ng Diyos na ito sa oras na ito sa bawat isa sa atin. If you take with all your faith in Christ Jesus seriously this service, this word, I tell you, hindi ka lalabas sa lugar na ito na hindi mo taglay ang Spirit at presensya ng pagpapala ng Diyos. He will bless your life. Let's go to Christ. Kung gusto mo na magpalain ka ng Panginoon ng kanyang presensya, let's close your eyes. Repent to God. Repent to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Paano binago ang buhay ng mga tao na lumapit sa Panginoon? Kayang-kayang baguhin ng Diyos ngayon ang buhay mo. Kapatid, hindi po normal ang buhay na wala kay Kristo. Hindi normal ang buhay na hiwalay kay Jesucristo. Ano sabi ng Biblia? Apart from Christ Jesus, we are nothing. Without Christ Jesus, you are empty. Kulang ang buhay ko, wala si Jesus. Wala sa isa ang buhay ko, wala si Kristo. Pagkapi mo sa oras na ito si Jesucristo. If you want to receive Jesus, I invite you to come in front of Him. Kinagaya kita sa harapan. Ipapanalangin kita to take the Spirit of Jesus in you. Kung nais mo na tanggapin si Jesucristo sa oras na ito, kapatid, inanyayahan kita sa harapan. Ipapanalangin kita for you to receive the holy presence of God, and you receive changes any moment of your life. Come on, huwag ka mahiya.
Alam ko na bawat isa sa atin nagnanasa na tanggapin ang Espiritu ng Diyos. Kung inaanyayahan ka sa harapan, ipapanalangin ko po kayo. Buksan niyo naman po yung inyong mga puso na tanggapin si Jesucristo sa buhay mo. And right now, by the power of the Holy Ghost, and in the name of Jesus, receive the Spirit of Christ Jesus in you, and change in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, I call upon the Spirit of God right now, in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, receive the Holy Presence of God. In Jesus' name, hallelujah. I call upon the presence of the Holy God. Sa pangalan ni Jesus, let the Spirit of Jesus receive and heal every single things in your life. In Jesus' name. Just close your eyes. Huwag niyo po akong tignan. Huwag niyo po akong tignan. Hindi niyo matatanggap ang Espiritu ng Diyos kapag ako tinignan niyo. Bigyan niyo yung mga mata ninyo. Do not observe what was happened right now. Huwag ka mag-observe. Damahin mo lang sa puso mo yung Espiritu ni Jesucristo na siyang hihipo sa iyong ulo sa oras na ito upang tanggapin ang Espiritu ni Jesucristo. Come on. Seryoso. Come on, worship God. Pray lang, pray lang po kayo. Pray lang. Habang nakapikit yung inyong mga mata. Pray. Kaya mo pumasok sa puso mo si Jesucristo. Sa oras na ito, anyayahan mo, Lord, pumasok ka sa puso mo, Jesus. Tawagin mo si Jesucristo. Spirit of forgiveness. Spirit of forgiveness, I call unto you. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus is here. Jesus is here. Receive the healing Spirit in Jesus' name. Huwag niyong pipigilan ang presensya ng Diyos. Hayaan niyo lang na bumagsak kayo. Because the presence of God, yung presensya ng Panginoon, lalagay sa puso mo yan at hindi mo makokontrol yan. Huwag kayo mag-alala, sasaluhin kayo. Sa pangalan ni Jesus, receive the Spirit of God in Jesus' name. Panginoong Jesus, pati po ang laman ng puso ng tao ito dahil nais niya ng Espiritu na pagpapatawan. Nais niya, Panginoon, ng kapayapaan. Nais niya, Panginoon, ng pagbabago sa buhay. Lord, right now, tinatawagan kami na anyayahan mo ang Espiritu mo sa buhay ng taong ito, Lord. Ang pag-ibig mo, Panginoon, pag umapawin mo sa kanyang buhay. And right now, O Lord, sa pangalan mo in Jesus' name, receive the Spirit of Jesus in you. Come on. Huwag niyong pipigilan yung presensya ng Lord. Huwag niyong pipigilan yung presensya ng Panginoon. Just pray, pray, pray. Pray, manalangin ka sa Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name, touch. Sa pangalan ni Jesus. Touch in the name of Jesus. Receive the power of God. Receive the power of God. Receive the power of God. Receive. Receive. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ano ang mga nakaraang pagkakasalan, Lord, ay hinihingi namin ng tawad sa iyo. Sa pangalan mo, Panginoon, ikaw ang tumawag. Panginoon, sa mga tao na narito, O God, at sa pangalan mo, Panginoon Jesus, inaanyayahan kita sa buhay ng tao ito. Receive in Jesus' name. Receive. Sa pangalan ni Jesus. Come on. Tikitan ang mga mata. Receive the presence of God. Receive the presence of God. Dayakan mo na pumasok sa puso mo ang presensya ng Panginoon. Receive the presence of God. Sa pangalan ni Jesus, ano mang mga pagkakasala, ano mang mga pagtanggi, ano mang mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Lord, nire-repent niya sa iyo ito, sa oras na ito. And right now, O God,
Inaanyayahan ko ang Espiritu mo, Panginoon, sa taong ito. In the name of Jesus. Receive, receive, receive. Receive the Spirit of God. Receive the Spirit of God. Receive. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, we need your, oh God, kailangan ka niya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise, oh God. Tama na, Diyos, patuloy ka namin tinatawanan sa buhay ng taong ito, God. Panginoon, ikaw ang tumawag sa kanya, Lord. Sa kabila ng mga bagay-bagay sa buhay niya, Panginoon, na pinagdaanan niya, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na once na pumasok sa buhay niya, God, Lord, magkakaroon siya ng kapayapaan, kagalakan, sa gitna ng mga pagsubok, Panginoon, magiging matatag siya, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na tanging niyang sandigan. And right now, O Lord, hinihiling ko na pumasok ka ang Espiritu mo sa kanyang buhay in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Thanks, please, thanks. All your thanks. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, kaya mo hawakan mo ang buhay ng taong ito, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Let this woman receive your Spirit, O God. Sa pangalan ni Jesus, inaanyayahan ko ang iyong Spirit, O Panginoon, the Spirit of sanctification, the Spirit of holiness, the Spirit of Jesus right now, and the miracle of greatness in Spirit, in Jesus' name. Touch in the name of Jesus. Panginoon, inaanyayahan ko, Panginoon, ang Spirit ng pagpapatawa, O God. Panginoon, alam ko, Lord, nais ang tao na ito, Lord, ang patawa, O God. Tanggalin mo ano mga pride, Panginoon. Sapagkat sabi mo nga, O God, kung hindi kami magpapatawad, hindi mo rin kami papatawarin. Paano kami maliligtas, Panginoon? Kung hindi kami magpapatawad, Lord. Ano bang masakit na bagay na naranasan ng iyong anak na ito, Lord? Hayaan mo sitlan siya sa kanyang puso, Panginoon, ang Espiritu ng pagpapatawad. In the name of Jesus right now, O Lord. Spirit of forgiving, in the name of Jesus. Say power of your Lord Jesus. Kaya mo, Panginoon, hawakan mo ang taong ito, God. Kaya mo ikaw ang Diyos, Panginoon, na mag-reveal sa kanya, Panginoon, ng mga bagay na nais mo sa kanyang buhay. And right now, Lord, nakais na kami, Panginoon, humihingi ng pagbabago sa aming mga buhay, O God. Nais namin, Panginoon, na mag-ibalalim ang aming ungkayan sa iyo, Panginoon. And right now, Lord, I ask the Spirit of you, Lord Jesus, that will change the life of us, O God. Sa oras na ito, Panginoon, inaanyayahan kita sa buhay ng tao ito. Touch in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, I live the life of this woman to you, Lord. Alam ko, Panginoon, na napakaraming masasakit na pangyayari, Panginoon, naranasan niya sa kanyang buhay, Lord. But still, O Lord, pinipilit niya, sinisikap niya pa rin, Panginoon, na makalapit sa iyo. Panginoon, gusto niya yung totoo, Panginoon. Gusto niya, Panginoon, yung buhay na malinis, Lord. Yung buhay na nakaangkop sa iyo, Panginoon. And right now, Lord, inaanyayahan kita sa buhay ng tao ito, God. Mahalagang sa kanya, Panginoon. Walang ibang bagay na mahalaga sa kanya, Lord. Even her pride, Panginoon, bibitawan niya ito, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabi sa amin, Panginoon, humble yourself before the Lord and He will raise you up. Panginoon, sa oras na ito, Lord, hinahambol niya ang kanyang sarili, Panginoon. Even the Spirit of forgiveness, Lord, magpapatawad siya. Sapagkat ikaw ang Diyos na mapagpatawad, O God. Ano man sakit na naranasan niya, Panginoon, sa kapwa niya, Lord. Lord, sisibol pa rin sa kanyang puso, Panginoon, ang Espiritu ng pagpapatawad, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpatawad ng una sa amin, O God. And right now, O Lord,
by the presence and by the power of the Yes, Holy Ghost, O God, Lord. touch the life of this woman, O God. Sa pangalan ni Jesus, O Lord, that the spirit of changes, Lord, receive by this woman, O God, in the name of Jesus. Kaya mo, Panginoon, na gumanda ang buhay niya para sa iyo, Lord. Sapagkat ang buhay niya, Lord, tinawag mo, O God, for the glory of you, Lord Jesus. In the name of Jesus, touch this woman, O God. In the name of Jesus. Hallelujah, praise. Hallelujah, praise. Receive right now, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, inaanyaya mo ang Espiritu mo, Panginoon, sa taong ito, God. To stay in you, Lord. Kahit na anong mangyari, Panginoon, ikaw ang Diyos, Panginoon, na pananatilihin niya. Sa oras na ito, Panginoon, I submit to you the life of this woman in Jesus' name. In Jesus' name. Touch in Jesus' name. Touch. The power of the Holy Ghost. Touch. In Jesus' name. Touch. Hallelujah. Panginoon, dinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang tao ito, Lord, that the spirit of changes, O God, into your spirit, O Lord, iyan mo, Panginoon, na ikaw yung Diyos na mag-manifest sa Kanya, O God, at ano ba yung mga bagay, Panginoon, na naglagay sa Kanya, Panginoon, na mga bagay na mali, O Lord, baguhin mo po ito, Panginoon, through your presence, O Lord Jesus, right now, Lord, I declare the Spirit of you, Lord, inside of him, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Let the power of Jesus touch and reveal to this woman, O God. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, ikaw ang nakababatid, Panginoon. Ano man laman ang kanyang isip at puso, Panginoon. And right now, Lord, ano man Espiritu, Panginoon, na hindi sa iyo, Panginoon, tatanggalin mo ito sa akong ito, God. In Jesus' name. Because you have the power to change and reveal. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, tanggapin ka niya. Jesus. Hallelujah. Let us worship the Lord agad. Come on, let us worship the Lord. Magsitayo po tayo sa worship. Let's worship the Lord. Let's invite the Holy Presence of God. Come on. Let us worship God. Let us live our hands. Hallelujah. Hallelujah. Oh, that the Spirit of God tonight. Lord, I want in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa kabutihan mo, Lord. Di man po nang unawaan ng iba, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na ginagawa mo sa aming buhay, Lord.
But still, O God, you are the gods of understanding, O Lord. Yes, Lord. Ang Diyos na magpapaunawa sa kanila ito, Panginoon. At alam ko na hanggang sa pag-uwi po nila, Panginoon, taglay nila ang presensya mo, O God. Yes. Mangungusap ka sa kanila, Panginoon. At Lord, yung ipinangako mo po sa amin, Panginoon, that you will change us, O Lord. Glory to glory, O God. Yes, Lord. Upang sa pagbabalik mo, Panginoon, hindi kami mapapaya sa iyong banal na harapan, O God. Yes, Kundi Lord. tatanggapin mo bawat isa sa amin na narito ngayon, O God. Alam po namin, Panginoon, ay ginagawad mo ang kaligtasan sa bawat isa, Lord, Yes. upang makapasok kami sa iyong kalangitan pagdating ng araw, Lord, sa iyong pagbabalik sa lugar na ito, Panginoon. Kakatagpuin mo po kami lahat upang ibilang mo kami, Panginoon, sa paghahari mo, Lord. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Pinasaselyo ko po sa iyo ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang lahat ng ito, Lord. Yes. Mula ulo hanggang talampakan sa lugar na ito, Panginoon, sa church na ito, Lord, Yes, at sa Lord. tahanan ng bawat isa na narito ngayon, O God. Lord. Taglay nila, Panginoon, ang iyong kalasag. Taglay nila, Panginoon, ang iyong pagbalot, Panginoon. Lord. Upang ilayo sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan, sa anumang mabigat na problema, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na kanilang pinananampalatayaan simula pa noon hanggang ngayon, O God, at pagpakailanman. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga tao na ipinadala mo dito, Yes, Lord. Lord. Pagpalain mo po sila, Panginoon, siksik-liglig at umaapaw na pagpapala, O God. Yes, Amen. Higit pa sa kanilang ipinapanalangin sa iyo, Lord. Ibabalik mo po sa kanila ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na sobra-sobra magtaloob sa buhay po ng Yes, bawat Lord. isa. Salamat po, Panginoon Jesus, sa aming pag-iiwa-hiwalay, Panginoon, sa aming pag-uwi. Lord, ingatan mo po kami, Panginoon. Let your traveling mercy, O God, and Yes, your divine Lord. protection be with us, O God. Amen. Lord, samahan po kami ng libo-libo pong mga anghel sa langit na ihahatid kami, Panginoon, sa aming mga tahanan, Panginoon, ng ligtas at malalakas sa Espiritu, O God. Yes, Salamat, Lord. Panginoong Jesus, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo ang tagumpay ng gawain ito, O God. Sa tanging pangalan mo po lamang, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. God bless you po, pagpalangin po kayo ng Panginoon.